Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Sa madalas na pagbiyahe ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, simula nang maupo sa pwesto, saan-saan nga bang mga bansa nakalibot ang kongresista? Alamin. Kitang-kita ang tila maluhong pamumuhay nito sa social media. Sa Instagram posts ng artistang si Maine Mendoza na kanyang asawa, makikita ang iba't ibang foreign travels ni Atayde. April 2024 na magpunta sa Osaka, Japan ang mag-asawa. Nasundan naman ito noong May 2024 ng mga larawan na nasa iisang yate sila kasama ang mga Soto. June 2024 naman nang mag-post si Mendoza ng isang larawan na naka-scuba diving gear sila at sakay din ng isang yate. At noong July 2024 ay nasa Greece ang mag-asawa. Sunod-sunod naman ang naging foreign trip ng dalawa noong August 2024 mula Switzerland, Antwerp, Florence, Italy at muli sa Greece. Noong November 2024 naman ay nagpunta ulit sa Japan sina Atayde at Mendoza. Ang travels ng mag-asawa halos kasabay rin ng mga bagyo at pagbaha sa bansa. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-latest video po na isinisisi nga po daw kay Mengay. Nakakalungkot po, no? Kasalanan to ng admin. Kasi panay post niya eh. Tapos binalita pa, biruin nyo mga kaaldab, kasagsagan daw po ng bagyo. Ay nasa ibang bansa daw po si Mengay at si Congressman Arjo na nagpapakasasa nga po raw. Di po ba? Sa ibang bansa gamit ang kaban ng bayan. Well, sa punto na mga kaaldab, hindi ko po masisisi ang mga Alden, ang mga Armin kung bakit po ganito katindi ang galit po nila. Hindi po natin masisisi mga Aldab Nation. Kumbaga, kung po protektahan natin si Mengay ng gusto, talagang tayo lang ang po pwedeng gumawa nun. Tayo lang yung po pwedeng magbigay o magprotekta kay Maine Polkerson. Dahil talagang wala, kahit mga Maine fanatics pag nag-react dito, mumurahin lang po no? Kaya ang Aldab, sanay naman po tayo dyan. Parang normal na lang po sa atin. Pero sa ganitong sitwasyon mga kaaldab, apektado yung pamilya ni Mengay. At ang sinisisi nga po ng iba sa mga kaibigan po ni Congressman Arjo, parang si Mengay nga po yung sinisisi nila. Tapos ito pa po, napanood nyo pa po yung interview ni Julius Babaw kay Congressman Arjo. Hindi po ba? The real talk mga kaaldab, pasunay lang po yan kung ganun po yaman talaga simula naging congressman si Arjo Atayde. Sinasabi ko lang po ito mga kaaldab para lang po malinaw. Binibigyan ko lang po kayo ng idea. Dahil kalat na nga po ito sa Instagram, sa Twitter, sa YouTube, sa Facebook, at siyempre sa TikTok. Dating trending ang Armin dahil sa kasalang puno. Ngayon trending si Congressman Arjo at apektado si Mengay dahil lahat po ng mga video ni Mengay ngayon sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, kinakalgal ng mga ilang netizen. Mga post ni Congressman Arjo, ni Ibiang, Jela, Ria, na kung saan nga po talagang binura na rin po ng pamilya Atayde, pero nasave naman po ng mga dating nagmamahal sa kanila. Ito yung masakit, di po ba? Hindi kasi dito alam ng mga pamilya Atayde na kapag yung mga fans po nila, katulad ko, nag-upload ako ngayon kasi mas madali na pong mag-upload eh. Hindi po katulad ng araw na napakabagal ng internet. Gamit mo lang data. Pag nag-upload ka, halos kinain agad yung data mo. Hindi mo pa natatapos yung upload mo, ubos na agad yung data mo. Kaya nga po hindi namin na-upload lahat o na-record lahat ng mga kumbaga video nila Mengay ng mga panahon na yun.
dahil nga po sa bagal ng internet. Pero iba na po ngayon. Di po ba? Konting post mo lang, update mo lang, kapag alam nila magte-trending, meron na agad silang kopya. Oh, kaya hindi na mayaalis po ng pamilya. Yung iba kasi mga kaaldab, katulad po ng Armain, nag-post si Mengay Kuno, yung admin ni Main, ng magaganda, isi-save na yan. Kumbaga ida-download na po nila yung video para may panghawakan sila, tapos ipopost nila. Kalimitan nga pinapasa sa akin eh. Tignan nyo yung Facebook page ni Mr. Destiny, puro video po ng mga pasa ng mga army. Ito po yung mga galit, ito po yung mga naiinis. Pero dito naman po mga kaaldab, sa pangalawa, napakarami na naman pong mga posts na tinago nila o nung nilabas sunod-sunod. Di po ba? Una, yung kay Art Atayde, 120k, galit pa. Di po ba? Akala nila 1.2 million, sobrang yabang, no? Doon pa lang malaking insulto na po yun eh. Saan ka na makakain 1.2 million? Biruin mo yung tip 20 mil, grabe. Ganyan po tindi. Sabi ko nga po sa inyo, kung pera po ba nila yun, kung sa kanila po talagang galing o pinaghirapan niya yun, wawaldasin lang po ba niya yun? Magtitip po ba siya ng 20k kung ang sahod niya lang po nasa 50 monthly? O di sabihin 2 buwan at kalahati po. Well, yun din po yung mga sinasabi ng iba, yun din po yung mga komento ng iilan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, masaya po ako sa mga nangyayari ngayon. Masaya po ako sa mga kumbaga nababalitaan natin. Hindi po dahil nababas si Main, hindi po dahil nababas ibig ko sabihin hindi, dahil po sa Army, dati nilang kakampi, ngayon kritiko na. Di po ba? Na dati nilang kumbaga binibigyang atensyon, ngayon galit na po yung nakukuha. Hindi, totoo to mga kaaldab. Kaya sabi ko sa inyo, ako masaya po ako ngayon dahil wala na po tayong kaaway, nabawasan na po yung mga kaaway natin at yung mga kakampi natin. Ibig sabihin yung mga taong nagagalit sa atin parang kumakampi na hindi, tama ka Mr. Destiny, diba? Karamihan po kasi ng mga Armain taga QC ngayon bumagsak na po at binaha. Hindi nila alam na ang sisisihin pala si Congressman Arjo. Wala na. Di po ba? Masakit, pero yan po yung katotohanan na nagamit po talaga sila. Biruin nyo, napanood nyo kay Julius Babaw yung interview niya na pag-upo pa lang po talagang nagpaparamdam na. Tapos in-interview ganun na po kayaman. Tapos sinabayan pa ni Corina Sanchez. Kaya nga sabi ko sa inyo, trending po ito sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, lalo na po doon, at syempre sa YouTube na sunod-sunod yung mga interview. Di po ba? Mayati pa. Tapos ito na po yung pinaka-latest kay Julius Babaw na interview na kung saan talagang pinapakita na nila. Tapos yung kay Mengay, biro nyo ilang bansa po ba yung pinuntahan? Switzerland, grabe. Kaya po talaga nababash si Mengay. Kawawa nga lang po talaga si Mengay dahil kumbaga yung sa bagay dapat yung admin dito ang ginigisa ng di po ba ng pamilya Atayde, pero wala na nang dahil po sa kapalpakan ng admin nila, eto na po nangyari. Siyempre lahat po ng tao nakatutok sa kanila at lahat po ng mga kritiko nila ngayon ay isisisihin po talaga sila. Sinasabi ko lang po ito mga kaaldab para lang po malinaw, para lang po klaro sa inyo. Hindi po ba? The real talk to. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.